Mga kaparing, pamilyar ba kayo sa isang Halloween special dati nung 90s kung saan ay meron ngang multo na nakisali o yung boses ng multo ay nakisali nga sa isang awitin. Panoorin natin. Boses na nakisabay sa pag-awit sa taping ng Halloween special na inyong pinapanood ngayon. Sa pag-alay ni Cookie Chua ng awit sa mga namayapa, may sumabay di umano na narinig ng musical director at gitaristang si Rick Mercado. Ang first take namin, no, meron akong kakaibang narinig na boses na sumabay sa chorus part nung kanta niya. Pakinggan natin ang naturang chorus na tinutukoy ni Rick. Kung ang lahat ay may katapusan, Teka, saan banda? kung ang lahat ay may katapusan. So, sa una talaga mga kaparing, hindi mo mapapansin no, yung boses. Pero kung pakikinggan mo ng mabuti, nandun yung part na yung boses na, alam mo yon, parang may nakisabay. Ngayon, sabi sa mga komento, baka ibang tao daw yun, o baka instrument lang daw yun. Pero based nga dun sa sinabi ng musical director, ay iba daw talaga. Kumbaga parang may kakaiba daw talaga doon. At naniniwala sila na ito ay posibleng boses nga nang kagaling sa hindi natin maipaliwanag o maging maraming natakot. Actually, nung unang napanood ko to, noong una, wala rin talaga akong napansin kasi parang normal lang naman. Pero, nung inulit-ulit ko, doon ko narinig yung boses nga sa background no, habang umaawit. And I don't know kung talagang ito ay instrument lang o ito ay tao lang din o galing nga ba talaga ito sa isang multo. Bye. Pababa ako ng hagdan. Tapos baba ako ng hagdan. Parang may naramdaman ako may sumusunod sa akin nun. So sabi ko, pagtingin ko, totoo din pala Ang yung creepy itim nung lang ano. siya, pero walang muka. Pero kitang-kita mo yung shape ng itsura ng ghost, kung babae ba or lalaki. Yung nakita ko nung time na yun, dalawa kasing nakita ko eh. Babae na kamukha ng kapatid ko, maikli lang yung buhok. Eh di tahimik lang ako. Di ko sinabi kasi nakakatakot eh. Kahit ako Tapos, another night, si mama naglalabas sa baba. Kami nasa taas, naglalabas siya. May sumisilip daw sa kanya na ganun din yung itsura. Maikli yung buhok. Kamukha ng kapatid ko. Akala ko talaga sa Pilipinas lang nangyayari yung mga double ganger. Pero maging sa ibang bansa pala, is may mga ganun din palang pangyayari. Naalala ko tuloy yung movie ni Kylie Padilla na Dilim. Although hindi siya about double ganger, pero yun eh, 'di ba? Nagpakita yung multo, nagpanggap. Available yan sa Look TV. Pwede nyo panoorin doon and marami kayong pagpipilian ng mga horror movies doon, mga Korean drama, etc. And available din pala ang The Wonderfuls doon, isang Korean drama din na grabe. Sobrang favorite ko rin talaga panoorin. Baka magustuhan nyo din panoorin nyo. Tapos tinawag niya kami. Hay! Bumaba kayo! Tinatakot niyo ako! Naglalaba ako! Sabi niya. Tapos sabi namin, ma, wala kami dito. Nasa taas kami. Tapos in-explain niya kung ano itsura. Tapos sabi ko, ma, nakita natin pares tayo nakita. Yan ang mahirap kapag tumira ka talaga sa isang haunted na bahay, diba? Kahit sabihin natin na napakaganda ng bahay, pero kung may history naman na may mga nagpakamatay, may mga namatay, o dating tapunan ng mga bangkay bago naitay yung bahay, hindi talaga maiiwasan yung mga pagpaparamdam. Pero, ayun nga, yung double ganger, grabe, may mga ganun din palang nangyayari sa ibang bansa kasi medyo hindi ako pamilyar. Kasi akala ko yung mga double ganger usually sa Pilipinas lang nangyayari yung mga ganyan. Kasi sabi nila, kwentong barbero lang daw. Pero dito natin napatunayan na yung mga double ganger, yung panggagayang anyo, ay totoo talaga. Kasi nga, nangyayari din siya kahit sa ibang bansa. At hindi lang siya kwentong barbero o hindi lang siya kwentong pangmatanda lang. Yun lang. Bye-bye. So paano mga kaparing kung yung habang nagbabakasyon kayo sa bahay bakasyonan tapos ito yung mangyayari sa inyo, imbes na maging masaya ay mapabalot ng kababalaghan. Ayoko! Ah!
See how hard to open that? Will it push by itself? Go. Right. Right, let's get that. Sino gumagawa na to? Open it right now! Asan kayo? Nandito kayo? Marami tayo na eh. Holy. Wala pa naman, wala pa. Pero kanina may nag-open daw eh. Wala kang ilaw dyan? Bakit ba? No way! Nakakatakot na siya, sobra. Imagine mo kusang nagbukas, 'di ba? Pero mas nakakatakot yun kung mag-isa ka lang dun sa bahay bakasyonan na yun. Pero alam naman natin mga paring, merong kasagutan dyan, lalo na pag naitampok yan sa kapuso mo, Jessica. So, sigurado may kasagutan yan. Pero, para sa ating mga horror fanatics, grabe, napaka sobrang creepy talaga. Sa lawak ba naman ng mga imahinasyon natin, grabe, iisipin natin na meron silang kasama doon sa bahay bakasyonan na yun na mga espiritu, mga pwedeng mga engkanto o mga ninuno na nakatira doon sa bahay na yon na silang nagpaparamdam. Grabe, nakakatakot. Nangyari sa mga pelikula na nakakaranas sila ng mga kababalagan. Diba, remember nyo yung nangyari nga kay Claudine Barreto na biglang tumaas yung buhok niya kahit na hindi naman siya horror movie, which is normal talagang nangyayari sa ilang mga pelikula na may mga kababalagan talaga. Bye.